Naging valid yung kanilang mga observation so far. So yung nangyaring developments last night, dahil ikaw ay political scientist, paano basa mo? Dahil yung iba na nakikita ko stage daw, sabi nila may conspiracy theory, may mga gano'n na hindi raw imposible manggaling sa mga government agents kasi hindi naman basta makakapasok yan na may mga mahahabang kargang baril, di ba? So, ikaw, anong basa mo sa nangyari kagabi, attorney? Ayaw talaga natin ng conspiracy theory, 'di ba? Doon tayo sa facts. Ayaw natin sa fake news, no? Pero syempre sa mga lumalabas na balita, may mga photos nung shootout. May Wala mga nga shootout, warning shot daw. warning shot ba 'yon? Kasi parang 20 to 37 daw doon sa windows. Sa taas, medyo mataas yung shoot ng bala, di ba? Sa second floor, di ba? Hindi tayo expert, hindi tayo forensic analyst, yung mga ganong trabaho. Pero we are reasonable people. So, syempre, mayroon din tayong sariling utak. Kung talagang may shootout, una, bakit walang parang mga butas tsaka bullet holes yung pintuan? Yung bullet holes dun sa window, napakataas. Bakit walang bullet holes din dun sa may baba, yung pangtao na level? So, that's the question. And then, of course, para sa ating mga kapulisan at ating OSAA dyan sa Senado, bakit yung security sweep parang kulang na kulang yung information? Of course, si Sec. John Vic Remulla, si Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi, we are conducting perimeter or security sweeps. Pero yung press ko nila, that was already an hour or an hour and a half after the shooting, and sabi nila safe and secure na daw yung Senado. Kailangan may initial report na sila. Wala bang hinabol doon sa pinalabas na picture kung saan banda yung shootout daw doon sa may pintuan? So, ang daming nagbabagang tanong na talagang nag-iisip ang mga tao kung kaduda-duda ba o kapanipaniwala na may shootout, especially yung video, sir. Yung luckily andun yung media, no? Una, of course, I have to say saludo sa ating mga traditional media. Galing. Sa ating mga reporters, no? You can never beat journalists. You can never replace them with traditional media, you mean? Yes, yung mainstream media. You can never replace them with influencers. So, tama. saludo sa kanila, sa lahat ng mga nagbuwis buhay. Pero, technically, Sir Danny, a reasonable person would also say, dapat hindi sila nandun. The OSAA should have immediately evacuated them. Parang kinontain yung dami ng tao. Ang dami. Kinontain or pinush them away na talaga sila. But they were still allowed to try to get some shots, etc. Okay yun. Buwis buhay talaga yun ang trabaho nila. Trabaho naman dapat ng OSAA to say, evacuate. Go away. Or we have to secure your safety. Let's go down. Ganon. Hindi parang talagang they're allowed to Pero kagabi, witness everything. Pero kanina narinig na natin si General Tuanyo, yung sinasabi mo, yung mga tungkol sa mga empty shells, dapat nakikita yan kung saan yung trajectory ng mga bullets. Tapos syempre yung importante doon, yung mga CCTV. Kasi Senate yan, ang daming CCTV cameras niyan, di ba? Lahat daw yun, naka-turn over na rin sa PNP. Sabi kanina ni General Tuanyo, yung spokesperson. Tapos ang sabi niya, meron na pick up nandiyan sa Southern Police District na supposedly parang driver ng NBI, pero bukang binavalidate pa nila yung identity talaga kung sino talaga siya. Kasi sa panahon ngayon kasi, di ba, anybody, you can plant anyone. Para ka nanonood ng Netflix Di ba, Attorney Falsis? Di ba? Kung nahuli, sir, yung driver, bakit hindi nahuli yung sakay? Nahuli yung driver kaya nga. So nagda-drive yung driver tapos walang sakay. Kaya nga, tsaka siya raw yung parang nag-trigger ng mga warning shots. So maraming ang tanong, bakit at a time na parang merong 4 na senador na nagsabi na umalis na kayo dahil merong papasok, lulusubin kami. Tapos nabasa mo ba yung statement ni SP Cayetano, sabi niya, we're under attack, 'di ba? Senate under attack. Parang alam na nila more or less yung magiging senaryo. We're under attack, tapos nag-Facebook Live. Halos lahat ng mga majority senators, 5 to 6 na nandun. Tapos may propaganda pa ngayon. Of course, I have to call this out. May propaganda asking asan daw yung mga minority senators and bakit hindi daw sila nag-Facebook Live. Imagine, yun na yung standard ngayon sa isang senador na mag-Facebook Live ka. The easy answer to that, Sir Danny, is nag-adjourn na yung session. Actually, ang tanong dapat sa majority senators, why were they still there? Ang sasabihin nila, we're waiting for the articles of impeachment, ang tamad, yung mga minority senators. Wala namang kasiguraduhan na dadating yung articles of impeachment because they were waiting for it during the session. Hindi dumating. So,
masisisi mo ba Eventually, yung... dumating naman, di ba? Nung gabi na. Eventually, Oo. dumating. Pero masisisi ba natin yung mga minority senators kung umuwi na sila after the session? Because technically, adjourned na yung session eh. So, Oo. pwede na, uwian na talaga yon, Oo. Sir Danny. Kung nagstay yung majority, it's because maybe they had a caucus. Or, yun nga, nagdududa yung ibang mga kababayan natin na baka meron silang nalalaman. Kasi saan nanggaling tong mga warnings na you better get out of the Senate kasi may mangyayari? Saan nakukuha ng mga senador yan? Eh di ibig sabihin may nag-text or may tumawag. Oo. I-report din nila yun, sir, Oo. sa Oo. police. Pero nung press con, di ba, remember, may mga video na dumating si John Vic Remulla, DILG, nagkita-kita sila doon. Tapos yung press con niya, sinabi niya, ang investigation nila, the shots were emanated from USAA, yung Office of the Sergeant at Arms. O sinabi nila, no, yun nga iniimbestigan. Kaya nga medyo magulo for now, parang very raw lahat ng information. Pero At saka, bakit prepared, sir, ang OSAA? Oo. I mean, no offense to them, no? And they might just be doing their job. But, nakita natin, kasi they were covered very well by the media, di ba? Parang an hour before the shootout, nagsusot na ng bulletproof vest, etc. So, ano yung intel ba na dumating sa kanila that required them to pull out the Marines, na Senate yun, hindi yun Marines na Marines ng quote-unquote outsider. It is Senate Marines no assigned to them. Yung Senate Police assigned to them. Bakit yun? Naglabasan, long firearms, nagsuot ng bulletproof vest, including OSAA chief. So, ano yung intel na dumating sa kanila na may magbabarilan, may mag-i-implement ng ng arrest? The president has already denied na may arrest order to implement sinabi niya sa the video arrest statement against Senator Bato. Nag-stand down ng NBI. So I'm sure they can prove that Oo. Because they're very brave to say that na walang NBI agents there. Si NBI Director, Melvin Matibag. So, sino yung intel ng OSAA, tsaka ng Senado, tsaka ng mga senador? Tingin mo ba, attorney, nakadagdag sa pagdududa mo rin? Ito, nakikita ko rin sa mga social media, yung pagpapalit ng Sergeant at Arms. 'Di ba, yung 'di ba, yung office ng head ngayon doon si Gerald Aplaska, na mista na dati ni, 'di ba, ni Senator Bato at dating tao yata yan ni SP, 'di ba, Cayetano, na pinalitan si Samonte na nag-resign, di ba? Opo. Remember when there was a change in the Senate leadership? Yes. Ito ba parang somehow nakakadagdag din? Parang, di ba siya na nga yung kinakausap si Aplaska ng mga media? Well, tayo napanood natin kasi yung session nung coup d'etat. Oo, nung Monday. Nagpalit ang leadership. And on record yan, nasabi naman din nila yan habang nagsisession or nako-cover ng media, nasabi ni Senator Bato, General Bato tuloy, sabi niya, parang gusto niya i-nominate or palitan with General Aplaska kasi nga, kamista daw, sigurado daw talaga siya na masisecure sila, tiwala sila. So, yung duda na yan, hindi yan malabo. Talagang mas nakakalinaw yan doon sa mga haka-haka na baka talagang may script ba between the OSAA and the senators? So ito, ay marami nagbigay sa akin ng question dito dahil nag-post ka pala kanina. So sinabi mo, pero you're quoting Abante na supposedly parang feeling mo is already not in the Senate, si Senator Bato, no? Kung nasa Senado pa ba pero na Tweety Bird mo, ano ba ang latest kanila? Kasi kino-quote mo dito Abante. Oo, itong Tweety Bird na to, Sir Danny, it's just a generic term. But when I say Tweety Bird, we usually mean a source. And when we have a source, we triangulate. So hindi lang to isa. Okay, but I just say Tweety Bird. No, at least three. At least three. Okay. So, ang pinaka-latest na sinabi ng ating mga sources, si Senator Robin Padilla, and I dare him to correct me, he should prove me wrong, si Senator Robin Padilla ay nakita sa VIP section or area ng Terminal 3 ng NAIA at around 4:10 a.m. 4:10 a.m.? Yes. And allegedly, kasama daw niya si Senator Bato de la Rosa. So, ang tanong, lumipad ba siya with Bato or sinend off lang niya si Bato? At totoo ba na kasama niya si Bato? Kasi on the part of the Senate naman, another source said that the logout sheet of Senator Robin Padilla was at 2:35 a.m.
So nag-log out na officially si Senator Robin, umalis siya sa Senado 2:35. And then we have the videos and pictures from certain Senate staff which is public, no, at around 12 a.m. or 1 a.m. na si Senator Bato was still in the Senate. Yeah, nakita ko pa rin, mga past 11 parang kausap niya pa yung mga Senate employees, di ba? And yung mga police, kinakamayan niya. Kinakamay niya. Pero actually, he was actually, in that video, parang he was going somewhere. Okay. So yung suot din niya parang naka-jacket or blazer na he was going somewhere. So it's up to Senator Bato. It's his duty. Huwag siyang magalit kung hinahanap siya pag nawawala siya. Huwag siyang magalit pag sinabihan siya, bakit ka andito? Ang tagal niyang nawawala. It's his duty to always tell the people nasan siya. So sa ngayon, hindi siya nakikita sa Senado. Many Senate people do not or are not seeing him inside the Senate. Okay, attorney, since lawyer ka rin naman, di ba, pinag-uusapan din yung protective custody ng Senate. Na sabi nga ni, there is no such thing. Sabi nga ni Senate President Drilon, na dati rin Justice Secretary, ikaw ba, if ever na kung totoo man na wala na sa Senado at ano na siya, pwede na siya for kausap ko kanina si attorney, 'di ba, si Carranza, sinasabi niya, they can carry out the arrest order wherever he is kahit na wala pa yung Supreme Court order. Ikaw, do you share that same observation? Assuming he's still in the Senate, right? Assuming he's still in the Senate. So, ang protective custody, meron naman yan, sir. Tradition, okay. 'di ba? That is based on the privilege from arrest of legislators, not just senators, di ba? Lalo na pag in session, pero ito hindi na sa in session. Even congressmen may ganon. Pero limited yung privilege. It is only for crimes that are punishable for not more than 6 years. Yes. And crimes against humanity under RA 9851 and under the ICC Rome Statute, more than. Okay, that's one. And then second, sir, ang klaro-klaro sa RA 9851, usually na pag-uusapan, sir, yung jurisdiction, yung may surrender, you may surrender. In the interest of justice. Wag muna natin pag-usapan yun. Hindi napapansin yung isa Section 9. Immunities of government officials. Ang sinabi ng batas, klaro explicit. Immunities of government officials do not apply in crimes against humanity. Section 9. Except, may isa lang daw. Isa lang ang exception. Except the immunity from suit of the president. President lang. So lahat ng immunity, senador, congressman, etc., for crimes against humanity, baliwala. Why is that, Sir Danny? Ako na magtatanong para sa'yo. Kailangan sagutin natin tanungin natin at sagutin para malinaw natin. Sa mga nakikinig sa atin, kasi minsan yung iba nadidistort yung provision, di ba? Nagtataka nga ako, 9851, iba-iba interpretation, pare-pareho kayo abogado, pero bakit hindi nagkakasundo? Kahit sila Alan Peter, kailangan may local court, may mga ganun Mali ang mga DDS lawyers, with all due respect. They never cited, Sir Danny, RA 9851 last year. Ngayon lang sila, nag-catch up na sila Ano sila huli sila. They had to catch up kasi laging sinasabi ng mga pro-constitution, RA 9851, RA 9851. Hindi nila masyado yun alam last year. I dare everyone, research. Walang nagsasabing Duterte lawyers last year ng RA 9851. They don't use that. Ngayon lang nila yung ginagamit. But to go back to the point, why is crimes against humanity so important? To prevent, no? Why is it enshrined in our laws? And bakit may Rome Statute, may ICC? Meron tayong tinatawag sa international law na jus cogens norm. A jus cogens norm is a peremptory norm where the norm is so fundamental and so important that it cannot and should not be derogated. Ano yung derogated? Bawal mo i-diminish. Attorney, for a while, hold muna kita dahil meron lang tayo papasok na flash report mula dyan sa Senado. Go ahead, Robert Mano, go. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Okay, tinatawagan lang uli natin si Robert Mano. Baka yan yung balita kung nasa Senado pa. May update tayo sa Senado. wala. Robert, go. Robert, go ahead. Ano latest, Senado? Dani, kinumpirma sa Radyo Patrol ng isang senador na wala na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng Secretariat,
2:30 a.m. nang lumabas sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. At wala nang iba pang information na ibinigay kung sino ang kasama at kung saan nagtungo ang senador. Yun yung kumpirmasyon na yan sa isang na senator na kausap natin na ibinigay sa kanya ng secretariat mismo na nag-verify at kinonfirm nga na as of 2:30 a.m. kanina ay lumabas na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Robert, isang tanong lang. Pwede mo bang pangalanan yung senador na source mo? Hindi muna, Danny, hindi muna tayo. Okay, pero ano ba siya? Sa minority o sa majority? Siguro pwede na. Secret? Okay. Baka hindi na tayo makakuha ng another information. Okay. Pero confirm yung information na binigay na niya. 2:30 in the morning, nawala na. 2:30 a.m. He left. Okay. Maraming Okay, Robert. Extra. Balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Okay. Thank you very much, Robert Mano. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Nako, nagbabalik ko kami dito sa Kabayan. Mukhang tama itong Tweety Bird talaga ni Tony Jesse, ha? Sabi lang nga niya. So ngayon, kino-confirm na sa Senado na 2:30, wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. So ang info mo naman sa airport, saan ba? Terminal 3? Yan kasi, Sir Danny, yung sa Senate muna, no? Kasi may logout records ang Senado. Tsaka nakamanman din talaga sila doon. Kahit nakaalyado yan, kahit pro Duterte, hindi nila pwedeng alisin yung CCTV tsaka yung logout books. So, ang sinasabi ko sa iyo, hindi lang si Bato de la Rosa ang umalis ng 2:30 a.m. Kasi nga, nasa logout din na si Robin Padilla ay umalis din 2:35 a.m. according to the logout records. So, according to my Tweety Bird, pumunta sila sa NAIA 3. Which is the domestic terminal. If correct me if I'm wrong, Sir Danny. And pumunta sila sa VIP area. Okay. And 4:10 a.m. Wala kang info. Sila dumating. Wala kang info kasi hindi ko na rin naitanong pero ayaw nga ibigay yung source kung sino yung senador kung kasama si Robin sa flight na let's say umalis kanina madaling araw. Hindi ko pa yung flight. At saka kung saan bound yung flight. Hindi ko masasabi, Sir Danny, na flight ang sinakyan ni, but that's the Terminal 3 assumption. No, ang ito yung exact na sinabi sa akin ng Tweety Bird. Nakita sa VIP area si Robin Padilla ng 4:10 a.m. Si Bato actually hindi na mataan nung aking Tweety Bird. Si Robin lang. Si Robin lang. That's why I dare Senator Robin Padilla to tell us, kasama mo ba si Bato de la Rosa sa NAIA Terminal 3 ng 4:10 a.m. at kayo po ba ay lumipad? Kasi baka daw hindi na din bumalik sa Senado si Senator Robin Padilla according to my sources. Pero ikaw, with this development, na medyo konfirmado na dahil Senator already validated na totoo yung balita. Nasa logout, okay. Records. 2:30 ang info nila doon. So ibig sabihin, kung may protective custody, ano magiging liability ngayon ni SP Cayetano? Pwede bang sabihin niya na, pwede naman talaga. Kasi kanina sinasabi na, they can come and go. Sabi ni Senator Drilon, wala namang that they will be prevented from leaving. Wala nang session, di pwede sila umalis. Pwede niya bang gamiting excuse yun ngayon? Palabre de honor lang na hindi aalis no? Kasi ang expectation ng tao, hindi aalis si Bato. Yun ang expectation ng tao. But of course, hindi naman kilala si Senate President Alan Peter Cayetano na may palabre de honor. Kilala siya bilang trapo So, no offense to him, no? Itong confirmation na wala na si Bato sa Senado, actually, I think it's a silver lining. Because now there should be a manhunt. Officially, Senator Bato is listed as a wanted person by the ICC. And we should remember, ito kasi yung mali ka na Robin tsaka sa mga senador na sumusuporta kay Senator Bato na hindi ma-implement yung warrant. Kailangan daw dumaan sa judicial process or judicial court, Sir Danny. I dare Senate President Alan Peter Cayetano, siya gumawa ng batas. Did you know that, Sir Danny? Isa siya doon sa 1951. Isa siya sa mga pumirma at gumawa ng RA 9851. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Mig Zubiri. Mig Zubiri do is in the minority, no? Si Jesus Escudero. Jesus Escudero and Jinggoy Estrada. At least nasa majority ngayon na. 5. So at least almost 1/4 of the senators right now.
Wala po kayong sinulat dyan na judicial authority ang nakalagay dyan in the interest of justice, relevant Philippine authorities. Hindi po yan judicial. Pwede yung executive. And bakit yun, sir, yung wording? Because may tinatawag tayo na Chief Architect of Foreign Relations. It is the President who has the sole power to decide whether or not to surrender or to extradite in the interest of justice. Kasi yung article na yun, yung section na yun, in the interest of justice, relevant Philippine authorities may surrender to an international court or tribunal or may extradite to another state. Hindi state ang ICC. It is an international court or tribunal. Bakit nyo ginamit na salita ang surrender? My dear honorable senators, kayo nagsulat niyan. Bakit? Nabudol lang ba kayo ni Senator Miriam Defensor Santiago? Ba't hindi nyo siya in-interpolate? Bakit hindi nyo revise or in-amend yung word na surrender, sir? But they use the specific word surrender. And surrender does not mean going to a judicial court. This development, medyo kinakapusa tayo sa oras, sumesenyas na. Pero ibig sabihin, baka posible kasi very shaky. Maaresto na. Although maaresto na nga, pero yung shaky situation ngayon yung 13 'di ba na sila ang majority. It could change the numbers probably. Sabi nga ni Ronald Llamas, baka hindi lang itong within the week. Baka anytime yan, it could happen. Tingin mo, ganun din? Oh. Ako naman, I will take that with cautious optimism, Sir Danny, because ang rules of the Kasi Senate... the only time yata pumunta lang siya doon para lang bumoto nga Yes. Di ba for the change of... Yes. Yun na ba ang mo? And ang tingin aminado mo? si Cayetano Oo. na talagang dinala nila doon. Kasi physically he has to vote, di ba? Si Cayetano nagdala daw by car. Pero Sir Danny, I'll be cautious with that because you need an absolute 13 to change leadership. Hindi siya simple majority of the quorum. It is majority of all senators. So now you have 9 na minority, 2 independent, i-add natin. Kahit i-add natin JV and Migs, 11. Kailangan pa din may 2 babaliktad mula sa kampo ngayon. Well, Senator Lauren might because she's still talking with Senator Ping and she talagang sinusuyo niya. Si Senator Tito Soto, hindi siya pinapansin ni Senator Tito Soto. Yes, nagpapapansin si Senator Lauren. But even if they get Lauren, it's a stalemate. Sige, nako, ubos na oras natin. Overtime na tayo Ubusin ko oras mo, Sir Danny. Very interesting ang ating mga exchange dito ho. Walang iba ho. Nandito sa studio. Maraming salamat, Attorney Jess, sa iyong oras. Maraming salamat po. Yan ho, si Attorney Jesus Jess Falsis sa Political